Youth Party List ay wala itong naipasa na kahit anong batas na nagre-representa para sa kahit anong marginalized na sector. Malinaw na ang Gabriela Party List lamang ang nagbibitbit ng mga panawagan at laban ng mamamayang api. Bilang na dyan ay naipasa nila ang mga progresibong mga batas katulad na lamang ng Violence Against Women and Children at kabilang din dyan ay ang maternity leave para sa mga manggagawa. Kaya naman, para sa pagkukontextualize pa, ay tinatawagan natin si Net Romero mula sa Marikina Chapter. Proclaim! Proclaim! Proclaim Gabriela now! Proclaim! Proclaim! Proclaim Gabriela now! Hello po, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nandito po. Kami po ang Gabriela Women's Party ng Marikina. No? Nananawagan po sa COMELEC na payagan at maiproklama na ang Gabriela Women's Party at maibalik po sa Kongreso ang totoong boses ng kababaihan sa Kongreso at tumutulong para sa karapatan ng babae, bata at bayan kasama ang LGBTQ. So, kami sa Marikina ay talagang nananawagan na maibalik. Bakit? Kasi ang Gabriela Women's Party lamang po ang nakakapagbigay at ang malaking tulong sa amin, sa mga kababaihan, sa komunidad. So, sa pamamagitan po ng pabahay, sa pamamagitan ng mga patubig ng aming mga community. Sa ngayon po, meron po kami tinutulungan sa Marikina na ma-reinstall ang patubig ng isang community. Dahil dekada na po na wala po silang tubig, nakikiconnect lamang sa kabilang kontador. Pero sa ngayon po ay inaksyonan dahil po sa tulong ng Gabriela Women's Party Marikina. Kasama na rin po ang sektor ng kababaihan. So yun po ang aming panawagan na sana maibalik at maiproklama ang Gabriela Women's Party COMELEC. Nananawagan po kami ng agarang pagsulong ng aming mga panawagan, ng aming letter. Sa ngayon, kami po ay mayroong letter galing sa Marikina na nagsusulong na ito po ay sumusuporta na maiproklama ang Gabriela Women's Party bilang totoong boses ng kababaihan sa Kongreso. Kapag po walang boses ang kababaihan sa Kongreso, kawawa po kaming mga kababaihan. Hindi lamang po kababaihan, kasama ang bata at bayan. Yun po ang laging layunin ng Gabriela Women's Party, ang karapatan, itulong ang karapatan ng babae, bata at bayan. Yun lamang po at maraming salamat. Sana COMELEC din niyo po ang aming panawagan. Yun lamang po. Salamat po. Proclaim! Proclaim! Proclaim Gabriela now! 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 Isang palaban na araw sa ating lahat na dirito ang bahaghari kabahagi ng iba't ibang sektor ng mga kababaihan upang manindigan at ipaglaban ang tunay na kinatawan ng kababaihan, bata at LGBTQ sa Kongreso. Hindi tunay na happy ang Pride, gayong hanggang ngayon ay hindi pa na ipaproklama ang tunay na representante ng LGBT. Sa mahabang panahon ay Gabriela Party List lamang ang natatanging kinatawan na bumibitbit sa laban ng komunidad ng LGBTQ. Isa sa mga isinusulong nila ay ang SOGI Equality Bill upang sa mga pamantasan, lugar paggawa at sa iba't ibang espasyo ay wala ng LGBTQ ang nadidiskrimina at hinaharas. Malinaw na ang Duterte Youth Party List ay hindi kumakatawan sa kahit anong sektor, bagkus nagsisilbi lamang ito sa patuloy na panreresat ng mga progresibong grupo at umaambag sa kultura
ay mga peking party list lamang. At wala namang binibitbit na laban para sa mamamayang Pilipino. Kaya po hindi po rito natatapos ang laban ng kababaihan, bata at LGBT. Babalik kami sa mga paaralan, lansangan, lugar paggawa at komunidad upang tuloy-tuloy na magbulat at mag-organisa pa. Kaya bukas ay inaanyayahan din namin ang lahat ng nandirito at ang tagapakinig na sumama po sa ating protesta bukas po sa June 26 po. Kaya naman, proclaim! Proclaim! Proclaim Gabriela now! 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 So, transition. Mula sa hanay ng kabataan na pinapakilala ng Duterte Youth bilang kanilang sektor, ngunit hindi naman totoo at interes lamang ng pamilyang Duterte ang kanilang sinusunod. Nandito ang hanay ng mga kabataan para patunayan na hindi totoo na nirepresenta ng Duterte Youth ang aming sektor. Wala sila sa paglaban sa aming mga panawagan, sa pagtaas ng matrikula, sa aksesable at kalidad ng edukasyon, ay wala sila doon. Maging sa ekonomiya at problema pang ekonomiya ng mga kapwa kabataan, mga working students, mga kabataang manggagawa. Kaya naman nandito ngayon ang National Convener ng Kabataan Tayo ang Pag-asa, ang electoral watchdog ng sektor ng kabataan. Tinatawagan ko po si Brel Lacerna. Nandito. Tapos naka-attach na rin dito yung... Disqualify Duterte Youth! Disqualify Duterte Youth! Disqualify fake party list! Disqualify fake party list! Una, magandang araw sa ating lahat. Kasama natin ang hanay ng mga kababaihan na pinaglalaban ang tunay na representasyon ng mga kababaihan at ng mga marginalized at underrepresented sa party list system. Kami mga kabataan na nagbabantay sa ating halalan. Ano lang ho yung pinaka-pinapanood? Sawang-sawa na kami. Nasa 6 na taon. na ho ang pagdedesisyon. 3 eleksyon na ang nagdaan. Lalo na sa napumapor Ang Duterte Youth Party List. sa pwesto ang Gabriela Tuloy-tuloy Women's Party List. na Dito kami. nakakabaw Ito lahat ng ba? sulat at ngayon na dinidiscuss ngayon sa COMELEC EDSA ang desisyon na i-cancel na ang registration ng Duterte Youth. Kinakaharap. Kahapon, Ibig sabihin, kung hindi na-proclaim ng Duterte Youth, kayo ang aakyat. ang Possible po, yes. Duterte Youth ay nag-file ng motion for reconsideration Ano po yung na sinasabi na i-reverse na daw ang Yun po ang kanilang namin na i-reverse na raw ang desisyon ng COMELEC Second Division at ngayon na nasa taas na siya ng COMELEC EDSA. Ngayon, ang diin ng mga kabataan sa kasalukuyan, proklama po ang Gabriela Party no more reversals. ng kababayan. Tama na ang pag-reversion ng 21 ng mga ganitong mga track record totoo desisyon ng COMELEC sapagkat ang mga claims, ang mga desisyon ng Commission on Elections ay mula sa totoong mga basehan kung bakit nga ba nakarapat-dapat na i-disqualify ang Ano masabi Duterte ninyo? Youth. Kasi parang ang Pero gayon issue, pa man, hindi no, na-declare yung Duterte para sa Party mga list. nakakaabot There ng are ating possibility tinig, na nakalulungkot sa taas na party isipin list na na nakatagal makakuha na ng position, another na ilang taon na hindi lamang, makukuha sa baba. ay ilang Ano taon yung pa masasabi bago pa na-resolve Ito naman ay ang usapan na rin ng kaso Gabriela Party. sa disqualification Gagawa pa ng rin Duterte tayo Youth. ng hakbang at proseso sa Ina-expose legal na lamang nito kung gaano kabulok Okay lang sa inyo yun? ang sistema makuha nga, ng eleksyon makakuha natin pa sa yung mga may bansa disease na kung saan may nakikinabang lamang dito
ang mga political dynasties Sa amin okay. at ang mga malalaking mga Nandito rin kami negosyo. para ilaban pa rin. At Paano na forma ng ang mga marginalisadong gagawin ay sektor? hindi titigil. Paano na ang sektor ng mga kababaihan natin Sin yung ibang part. na nais Ano mo yun? Magbigay nga. na ipaglaban ang kanilang representasyon Sa tingin sa niyo, gobyerno ibang parties. Ano? na pinaglalaban ang kanilang mga batayang karapatan, Tingin namin batayang marami serbisyo, kayong pang-ekonomiko. Lalo na Yun ang nakatatakot ng mga kapag hindi matuloy at disqualification ng Duterte political Youth. dynasty, no? Kaya So, ang hirap sa amin pong mga kabataan, totoong ang panawagan natin marginalized sector. na tuluyan na i-disqualify ang Duterte Youth Party List sapagkat sabi nito ng malawakang dayaan at pagpamastos ng integridad ng ating eleksyon sa ating bansa. At tuluyan nang ipasa ang anti-political dynasty law para hindi na tuluyang imaiobra ng napakaraming mga dinastiya tulad na lamang ng mga Duterte. Ang kayo po yan? Disqualify Duterte Youth! Disqualify Duterte Youth! Disqualify Big Party List! Gabriela, Disqualify Big Party List! balik formal letter lang sa Comelec. At Ano lang, hindi lang para sila- madaliin lang. na syempre dahil na-achieve Thank you po, yeah. yung ating panawagan. Disqualify Duterte Youth! Disqualify Duterte Youth! Bigit sa alaman nating lahat na ang mga party list system ay dapat na nagsisilbi